Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Tara at ating alamin ang ikalimang kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, Bituin sa Karimlan. Sa kabanatang ito, makikita si Crisostomo Ibarra na tahimik na nakaupo sa isang silid na may bintanang nakaharap sa ilog. Sa kabilang pampang ay may maliwanag na kasayahan. Naririnig ang tugtugin ng gitara at makikita sana niya ang isang kahangahangang dalaga na pinagkakaguluhan ng mga tao, mga Kastila, Pilipino, Insik, Pisyal, Pare at mga kabataan. Ang dalagang ito ay ubod ng ganda, maputi, may ngiting nakahihigit sa mga rosas na may mga matang kislap kawalay ng malay. Pinagkakaguluhan siya sina Padre Damaso, Padre Sibila at Doña Victorina habang inaayos ang kanyang mga hiyas at kasuotan. Ngunit hindi ito napansin ni Biara. Hindi kasayahan ang nasa isip niya kundi ang alaala ng dinanas ng kanyang ama. Sa halip na masayang tanawin, ang nasa imahinasyon niya ay ang makitid na silid na parang piitan. Doon ay may isang matandang naghihingalo sa maruming banig, paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ng anak. Sa labas ng silid ay naririnig ang mga tanikalang kumakalansing at mga panaghoy ng mga bilanggo. Malayo rito, may kabaligtarang larawan ng grupo ng mga lasing, nagkakatuwaan at nagtatawanan. Sa gitna ng mga nagbabanggaang imahang ito, nakikita si Ibarra ang refleksyon ng kanyang buhay. Sa naghihingalong lalaki, nakikita niya ang kanyang ama. Sa batang masaya at naggayabang ay nakikita niya ang sarili niyang nung nasa Europa pa at walang alam sa sakit at trahedyang dinaranas sa Pilipinas. Samantalang patuloy na inuukit sa isip niya ang panaghoy ng kanyang ama na tila tumatawag sa kanya mula sa libingan.